Bakit mistulang napakatagal ng kaso kay Sara Duterte, samantala ito pong kay former Senator Bong Revilla napakabilis? Yan po ang tanong ng ilan po sa ating mga kababayang Pilipino sa kasalukuyan na ikukumpara kasi nila ngayon dahil kung matatandaan po ninyo, kailan lamang pumutok ang issue laban po kay former Senator Bong Revilla, isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan last January 16 lamang at nilabasan ng warrant of arrest noong January 19. Pero ang simula ng fact-finding ng ombudsman, perhaps mga buwan po ng Disyembre. Naikukumpara ngayon kasi sinampahan na rin po ng kaso before ito pong si Vice President Sara Duterte, nitong si dating Senador Antonio Trillanes, at kanina nagsampa po silang muli ng kasong plunder, malversation and graft and corrupt practices violation. Ano? At ngayon, yun yung tinatanong kay Trillanes. Nagsampa kayo before. Wala naman halos nagiging aksyon. Tapos ngayon, sampa na naman ng panibago. Ang tugon po dyan ni Trillanes, nananawagan siya sa Office of the Ombudsman, kay Ombudsman Boyeng Remulla, na tutukan daw po ito pong reklamo nila laban kay Sara Duterte. Bago tayo magpatuloy, ngayon po ay January 21, 2026 at tayo po ay naka-live sa Top 1 Live YouTube channel. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at i-share na rin po itong ating live streaming. Ngayon, puntahan po natin ang dalawang interview dito po kay Trillanes kaugnay po ng naging hakbang nila kanina na pagsasampa po ng mga kaso laban kay Sara Duterte. Unahin po natin ang interview sa kanya ng News 5 Everywhere. Makakausap po natin si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang hapon po sa inyo, Senator Trillanes. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Ruth, at sa ating mga viewers. Senator, kanina, dinetalye na nung aming reporter yung inyong inihain na plunder at graft complaint. Pero bakit po kinailangan na mag-file po kayo ulit nito? Dahil nung December, yung final na plunder case, nakafocus lang dun sa 650 million pesos na confidential funds. Ito, final namin yung mga confidential funds na 2.7 billion pesos na winaldas din ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa. At among others, yung mga inilahad nga kanina. At sinama rin natin dito yung ill-gotten wealth niya na mahigit 2 billion pesos na ito ay nadiskubre ng inyong lingkod noong 2016 pa at hanggang ngayon iniiwasan nila yung issue. So pagkakataon itong lumabas. Then yung kanilang pagtanggap ng mga dividendo galing sa isang drug lord na lalabas din ito once mabuksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte. Yung balikan ko lang una muna yung sinabi nyo na sinama yung confidential funds noong Davao Mayor pa po si Vice President Sara. Bakit po kailangan maukat pa po yan noong panahon na yon? Dahil ano pa naman siya, nakapasok pa siya doon sa prescriptive period kasi plunder yan, so 20 years pwedeng maisampa yung kaso. Kasi itong pamilya Duterte, nakasanayan na nila na talagang gumagawa ng mga illegal, tapos bunga ng takot ng mga iba't ibang ahensya sa pamilya nila, sa Davao, at nung sa national, kaya walang nagsasampa ng kaso. Pero ito ay sinampa na natin ngayon para mapanagot na sila. Yung isa pa, yung binanggit yung na 2 billion pesos na hindi dineklara doon sa SALN na tinuturing na parang ill-gotten wealth. Matagal na po yung sinasabi ito, at tulad ng binanggit nyo, hinaharang yung pagbubukas po ng posibleng bank accounts. This time, ano po ang tingin nyo na pwede na po bang mangyari yan? For sure, kasi bago na yung mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, bago na rin yung ating ombudsman, kaya wala nang hadlang. Kung maalala ninyo, ito ay inilabas na rin. At sinabi ni dating Overall Deputy Ombudsman Carandang noong 2018, I think, or 2017, sinabi niya na
may ganong bilyong-bilyong halagang pumasok sa accounts ni Sara Duterte. Pero ang ginawa ni Duterte, pinigilan niya yung tinanggal niya itong nag-iimbestiga sa kanya. Kaya nabaon na sa limot itong issue na ito. Kaya ngayon ay binubuhay natin para once and for all malaman ng taong bayan kung gawa-gawa ko lang ba ito o talagang may katotohanan at may basihan. Mhm. Ay, isa pa po, sir, yung binanggit nyo na kasama doon sa inyong inihain na ebidensya, itong testimonya ni Ramil Madriaga. Pero nagsabi na po, di ba, dinedenay na po ni VP Sara na siya nga daw po ay nagtrabaho or kakilala niya itong si Madriaga. Bakit po isinama nyo pa yung kanyang testimonya at ano po yung ibang pwede nyong ihain para ma-prove na may basihan din itong mga sinasabi po ni Madriaga? Yung sinabi ni Madriaga, specifically, yung pagbigay sa kanya ng pera ni Colonel Nolasco at ito ay dinistribute niya sa iba't ibang tao, ito ay konektado doon sa 650 million peso confidential funds nung siya ay DepEd Secretary at doon sa OVP. Pero yung mga documentary evidence na yon ay nakalap na ito doon sa Quadcom. Ito yung sila Mary Grace Piatos, at yung mga other fictitious names na nalaman na natin ng mga hindi totoong tao. Kaya yun ngayon yung documentary evidence, tapos meron tayo ngayong testigong nagsasabi na siya ang taga-distribute ng pera na yun, eh maliwanag na nagko-corroborate ito doon sa mga unang aligasyon. Mhm. At yung isa pa na binanggit nyo rin dyan sa inihain nyo po na sana ay magamit ito to initiate impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Pero matunog na rin po na posibleng may maghain na daw po ulit ng impeachment complaint. Ano pong reaksyon nyo dyan? Yes, alam natin for a fact na may mga civil society organizations at mga church leaders ang desididong mag-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte sa February 6. Kasi yan yung araw na matatapos na yung 1-year ban sa pagpa-file ng impeachment. Okay, pero kayo po ba ay bahagi rin itong mga grupong magfa-file? Hindi po, pero kilala po natin yung mga magpa-file na yun. At sa tingin nyo, napapanahon na rin po yan ng isa pang panibago after the 1-year ban? For sure, kasi alam nyo, magaling itong mga Duterte sa paglihis ng issue at pag-iwas. Kaya kita nyo, kahit na paulit-ulit akong nilalabas itong mga issues na ito, palagi nilang sinasalag, palagi nilang dinadivert. So, habang hindi lumalabas yan, babalik at babalik talaga yan. Senator, hindi rin may iwasan, syempre, na baka isipin ng iba, may mga politika, mga ganyan naman din po yung mga usual reaction sa mga ganitong klase ng reklamo. Pero kayo po ba, halimbawa, matagal pang 2028, baka may plano po ba kayo kung sakali for 2028 elections? Wala po akong plano. Tsaka yung mga ganyang mga alibay, walang walang koneksyon. Kasi alam nyo, 2016 ko pa ho ito nilalabas itong mga issue na ito. Tuloy-tuloy po, hindi naman natin binitawan, hindi naman po ako nagbago. 2019, wala na ako sa pwesto, pero kailangan tong gawin kasi kailangan sila mapanagot. At marami pang mga kababayan natin naloloko nitong mga Duterte dahil akala nila maayos itong mga to na public servants. Ito nga, napatunayan natin na totoo yung aking mga aligasyon, kaya nakulong na si Duterte, si Digong. Pero ito ngayon, ukol naman ito kay Sara, sana naman pagka lumabas na yung mga ebidensya at makita ninyo na kung gaano ka-corrupt itong pamilyang ito, sana naman magbago na ang isip ninyo, magbago naman ang pananaw ninyo. Hindi ako masyadong nasingit mga tol sapagkat talagang punong-puno ng sustansya ang mga sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Kaya tatalon tayo ng interview sa kanya. Magaganda rin yung mga katanungan dito nito pong reporter ng DZXL News. Patuloy na lamang po natin pakinggan yung mga katanungan at kasagutan sa interview po na ito. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lourdes, at sa ating mga listeners. Sen,
Ano po ang detalye na inihayaan niyo pong plunder case at graft laban dito sa Vice Presidente ng bansa, Sara Duterte? Ang mga iba't ibang charges na pinasok namin doon sa complaint namin, una, yung 650 million peso confidential funds nung siya ay doon sa OVP tsaka sa nung Secretary of Education siya. Ito, ang kaibahan nito dun sa na-file noong December kasi pinasok na rito yung aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. Pangalawa, yung 2.7 billion pesos na confidential funds na winaldas ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa lang ng Davao City. 2.7 billion yan. Meron ding 8 billion pesos worth na laptops na overpriced nung siya ay DepEd Secretary. Meron ding 12 billion pesos na disallowances ng COA nung siya ay DepEd Secretary. At 7 billion pesos na unauthorized cash advances nung siya ay DepEd Secretary. Sinama rin natin yung mahigit 2 billion pesos na ill-gotten wealth niya na hindi niya diniklara sa kanyang salin at bunga ito nung iba't ibang anomalyang ginawa niya. Mga corruption na doon na nilalagay. Tapos meron ding yung mga dividendo niya galing sa drug lords. So lahat yan ay naka-incorporate doon sa complaint. Paglilinaw po, Senator Trillanes, iba ito sa naunang na-file sa kanyang plunder. Yes, iba ito kasi yun, doon na yung mga documentary evidence. Ito parang supplemental ito. Kasi dito naman, sinama namin yung aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. At bukod dyan, yung iba't ibang counts of corruption, bribery, malversation, and plunder na na-enumerate ko kanina. So 23 lahat yan na charges. Okay. At Senator, ano pong inaasahan po ninyo sa kasong ito? Kasi sabi ho ng mga netizens, no? At ng ilan po sa aming mga nakausap kanina, yung una nga ang plunder ang tagal-tagal solusyonan. Ngayon may panibago pa, mag-i-election na raw po, Senator Trillanes. Kaya nga po tayo nananawagan kay Ombudsman Boying Remulla na baka pwedeng pakitutukan po ito. Kasi kung titignan nyo, yung kaso na na-file nila kay Senator Bong Revilla ay 90 million pesos. Tapos 3 linggo lang, ito na-issuehan na ng warrant of arrest. Samantalang ito ay bilyon-bilyon ang mga nadispalko ni Sara Duterte. At ito na-ipresenta na ito doon sa Quadcom. Tapos ilang beses nang nilabas itong issue na to, sana naman ay mabigyan ng karampatang atensyon. Senator, sabi ho ng kampo ni VP, walang Doon tayo po focus, pero patapos na rin ang ating live stream. Yun lang naman yung gusto kong iparating sa inyo, mga tol, na dapat makiisa tayo sa panawagan ni dating Senador Antonio Trillanes na huwag matulog sa pansitan ito pong ombudsman kapag ka Duterte ang pinag-uusapan. No? Kaya sa ating magaling na Ombudsman Boying Remulla, sana po huwag niyo pong matulugan. Alam po namin na busy kayo dahil nga merong mga flood control project anomalies, ang daming mga involved na public officials, pero hindi rin po birong halaga ito pong mga binabanggit sa akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Kung kay former Senator Bong Revilla, comparatively speaking, ay mahigit sa 90 million pesos, dito sa mga akusasyon ni Trillanes, daang milyon if not billions ang pinag-uusapan Ombudsman Boying Remulla. Sana sa mga susunod na araw o linggo, kahit hindi naman kayo magpa-press conference sa bagay na ito, ang hangad namin resulta, hindi po salita. Action, hindi po ngawa. Ika nga At hanggang dito na lamang muna, mga tol. Manawagan tayo patuloy sa ating gobyerno, sa ating ombudsman na aksyonan ito pong mga reklamo laban sa mga Duterte, partikular kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat.
At lagi po nating tandaan kung ano yung tama at dapat, doon po tayo. Shoutout po by the way sa inyong lahat. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.